Panginoon Jesucristo sa ating pong buhay, kung ano po ang mayroon tayo sa na tinanggap sa Panginoon ayon sa kanyang salita. Sapagkat pagka po hindi po natin alam kung ano yung ating mga benepisyo sa pagkamatay ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo at kanyang pagkabuhay muli para sa atin, ay tayo po ay mabigyan lang ng kaaway. Sapagkat ang sabi ng Hosea 4:6, people perish because lack of knowledge. Ang tao ay napapahamak dahil sa kakulangan, sa karunungan. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin lahat kung ano yung mayroon tayo na tinanggap sa Panginoong Jesucristo. Tinuro na po natin yung mga nakaraang araw, nagdaang linggo, ang buhay natin sa ating Panginoong Jesus. Ito po ay mapapanood natin sa ating YouTube channel o kaya ay sa Facebook natin po yung mga katuruan na tinanggap natin na tayo po ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ngayon naman po ay napakahalagang bagay na ito yung ating maunawaan. Sapagkat kapag ito po ay naunawaan po natin, hindi tayo maaaring daigin ng kaaway sa mga negatibong kaisipan na kanyang sinasak sa atin. Pagkus ating pong matatayuan kung ano ang ating kalagayan sa harapan po ng Diyos. Are you excited? Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, Embrace Reality sa katotohanan kay Kristo, we have the mind of Christ. Tayo po ay merong kaisipan ni Kristo. Yan po ba ay biblical? Nasa Bible po ba yan? Nabasa niyo po o napanood sa Superbook? Meron po tayong kaisipan ni Kristo. Yan po ay nakasulat sa unang Korinto, talata 2, verse 16. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But, everybody, we have the mind of Christ. Tayo po ay merong kaisipan ni Kristo. Ano po yung mga kaisipan ni Kristo na mayroon tayo? Siyempre, lahat ng mga magagandang bagay, lahat ng mga positibong bagay, yan po ay mga kaisipan ng Panginoon na nasa sa atin. We have, ang sabi po na sa talang Diyos, we have the mind of Christ. Meron tayong kaisipan ni Kristo. Bakit? Sa pag-Kristo yung ating ulo, tayo yung kanyang katawan. Hindi pwede na yung reaksyon mo ay hindi mo pinag-isipan. Tayo po ay merong kaisipan ni Kristo. At ito pong katotohanan ito, ang tanong ko, ay pinaniniwalaan po ba natin? Yung po ang verse na ito, pinaniniwalaan natin. Na we have the mind of Christ. Hindi tayo si Kristo, pero we have the mind of Christ. Meron tayong lagayan ng isipan ng Panginoon. Ngayon po mga kapatid, kung sinasabi ng Bible na meron tayong kaisipan, kagaya ng kay Kristo, the mind of Christ, ano yung mga bagay na dapat natin aksyon, gawin, habit? Ano po yung mga dapat po natin gawin? Application. Meron pong katotohanan na dapat po natin gawin dahil kay Kristo, we have the mind of Christ. At dahil meron tayong mind of Christ, kaisipan ni Kristo, kailangan meron pong application sa ating buhay. Ano ang gawa? Ano po ang lakad? Ano ang tindig ng mga taong may kaisipan ni Kristo? At siyempre, ang mga taong may kaisipan ni Kristo, siya po ay yung mga nakikristo lang. Yung nasa Panginoong Jesus, yung nanampalataya sa Panginoong Jesus. And like application number 1, dahil tayo ay may kaisipan ni Kristo, ang kailangan po na makita sa ating buhay in application, be humble and obedient
to God's will. Maging mapagpakumbaba at masunurin sa utos ng Diyos. Maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Okay, tingnan po natin ito. Ano po ang ibig sabihin niya? As we seek to align our thoughts and action with Christ, let us embrace humility and a heart willing to obey. Dahil meron tayong ngayon spa ni Kristo at ang alay na hamilisi tayo kay Kristo, ang dapat na makita po sa atin at yakin nilalakaran, maniyayakap natin ay ang humility and heart willing to obey. Just as He did, trusting that His path leads to true purpose and fulfillment in God's plan. Ano po yung mga bagay na dapat nating lakaran? Ano yung dapat nating gawin? Let us embrace humility and a heart willing to obey. Kung paano ang Panginoon Jesucristo ay naging masunurin, gayon din yung expectation sa lahat ng mayroong kaisipan ni Kristo. It's talking about believers. Na kailangan po tayong lahat na nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo ay lumalakad ayon sa humility at hindi lang yun, heart willing to obey. Ang sabi ng Pilipos 2, 5 and 7, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Tingnan niyo yung sinabi ni Apostle Paul. Have the same. Kamukha, katulad, kapareha ng mindset as Christ Jesus. Yan yung sinasabi sa atin ng Bible. Ano po ba yung kaisipan? Ano po ba yung pagkakatulad? Kagaya ng kaisipan ni Kristo. Na kasi kung ano yung kaisipan ni Kristo, yun din dapat yung meron tayo. Kasi ang sabi ng Bible, we have the mind of Christ. Ano po ang kaisipan ni Kristo na mayroon tayo? Verse 6, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Bagamat siya po ay Diyos, nasaan yung Diyos? Hindi niya pinagpalagay na yung kanyang sarili ay kapantay ng Diyos. Kundi, ang sa kanya yung ginawa po niya, hinubad yung pagka-Diyos niya, at ano po? Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Ito yung sinasabi na salita ng Diyos na be humble and obedient to God's will. Una, be humble. Sinasabi sa ng Diyos, ano po ang ginawa ng Panginoon Kristo? Ipinagpalagay niya yung mga sarili ay isang alipin, servant, kagaya ng isang tao. So, ang kaisipan ni Kristo na meron siya ay humility. Diyos siya, yung nagpapako sa kanya sa krus, pwedeng mamatay sa isang iglap. In fact, sabi ni Pedro, ipagtatakbo niya, kinuha niya yung itak ng sundalo, tatagay niya. Sabi ng Panginoon, Satanas, ay, hindi mo ba alam na pwede akong humingi sa ama ng ilang batalyon, anghel, para ako ipagtanggol? Tingnan niyo po yung humility ng aming Panginoon sa Kristo. Ipagtatanggol na siya ni Pedro, binawalan niya si Pedro. Kaya mga kapatid, ang isang punto, huwag kang makikipag-argumento para lang manalo. Be humble na lang. Sapagkat hindi naman natin kailangan ipagtanggol ang Diyos. Sino tayo para magtanggol sa Diyos? Tayo ang ipagtatanggol niya. Kung meron nasasabi ang ibang tao sa Diyos, kung meron nasasabing mga bagay hindi magaganda ang ibang tao sa Diyos, at hindi ang Diyos ang bahala sa Kanya. Hindi natin pwede at hindi natin maaaring may pagtanggol ng Diyos sapagkat Diyos
siya. Sabi ng Lord kay Peter, hindi mo ba alam na pwede akong humingi ng ilang batalyong anghel? Pero hindi niya ginawa. Yun. Ano ang pinakikita sa atin? Be humble like Christ. The mind of Christ we have is humility. Yan yung isang bagay na tinuturo sa atin ng Diyos, na meron tayong pagpapakumbaba. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Ano pa? Verse 8 sabi na, and being found in appearance as man. Bagamat Diyos, nasumpungan sa pagiging tao, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ang ginawa ng Panginoon Kristo, Diyos siya, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Siya po ay nagpakumbaba, naging masunurin hanggang kamatayan sa cross. Ganyan yung kanyang pagiging masunurin sa tatay, sa God the Father. Yun yung kanyang humility na meron siya. Kaya, true humility is not thinking less of ourselves, but depending more on God's grace. Kasi kapag sinasabi lang natin na, hindi, alam mo, pinuri ka, napakagaling mo naman magtanaw. Hindi ako yun, talagang naman yan. Alapa yan. Pero, kung sinasabi mo ay kahit pinupuri ka sa iyong mga kahusayan, sinasabi mo, sa biyaya lang ng Diyos. Kaya ko nagagawa ang lahat ng ito. Sapagkat true humility is not thinking less of yourself, but depending more on God's grace. Kapag tayo ay patuloy na dumidepende sa biyaya ng Diyos at lagi natin inaangkin na lahat ng mayroon tayo ay hindi sa ganang sarili natin, ito ay biyaya ng Diyos. Sinasabi natin na lahat ng mayroon tayo ay biyaya lang ng Diyos sa akin. Ito ay grasya at habag ng Diyos lamang sa akin. Yun ang totoong humility. Amen. Hindi na natin sasabihin na wala ka lang. Hindi mo na sinasabi na hindi ako yan. Hindi, sinasabi mo, halimbawa, sinasabi mo naman na hindi ako yan. Wala yan. Pero, hindi mo naman sinasabi na biyaya ito ng Diyos dahil sa biyaya lang ng Diyos. Kailangan, pinapakita daw natin, sabi niya, depending more on God's grace. When we humble, rely on Him, we recognize that His strength completes our weaknesses. Kaya yan po yung sinasabi ng Panginoon Jesus. Tingnan niyo po si Apostol Paul. Alam niyo po bang si Apostol Paul sa Corinto chapter 12, verse 9 and 10. Unang-una po si Apostol Paul, before yan, chapter 12, verse 1, siya po ay, sabi na meron akong kilalang tao nakarating sa ikatlong langit. Nabasa niyo po kaya? Alam niyo po yung tinutukoy niyang tao na nakarating sa ikatlong langit ay siya mismo? Hindi niya sinasabing, alam niya, nakarating ko sa ikatlong langit, kayo ba? Natanaw niya lang ang langit. Unang langit. Pero hindi kayo nakarating sa ikatlong langit. Pero mga kapatid, si Apostol Paul sabi niya, meron akong kilalang tao nakarating sa ikatlong langit, pero hindi ko kailangan ipagmakoy ito. Hindi ko alam kung ano ang... Hindi siya nakapagsaysay patungkol sa langit. Pinigilan siyang magsaysay, magsabi kung ano yung kanyang mga nakita doon sa langit. At dumating yung panahon, but he said to me, nung panahon po na nagkaroon siya ng problema, trial, struggle, sabi sa kanya, itong taong ito na nakarating sa tatlong langit at napakaraming nagawang ministeryo sa Panginoon. Kung titingnan po natin, ay siguro walang hihigit sa ministeryong ginawa ni Apostol Pablo na nabasa natin sa kanyang salita. Kung titingnan po natin. Dapat niya ipagmapuriyo sa lahat. Pero ano po ang sabi niya? Siya ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi siya karapat-dapat, ngunit kinahabagan siya ng Diyos.
At nang dumating na mayroon siya struggle, ang sabi niya, my grace, ang sabi ng Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. Kasi dinala niya yung kanyang mga struggle na pinagdadaanan, dinala niya sa Panginoon, pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, for my power is made perfect in weaknesses. Nahahayag ang aking kapangyarihan sa panahon ng iyong kahinaan. Sa panahon na nanghihina tayo mga kapatid, siya nahahayag na kailangan po namin ang grasya at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Therefore, I will focus, sabi niya, all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Verse 10, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sa panahon na ako'y mahina, doon ako lumalakas. Ano ang nagpapalakas kay Apostol Pablo? Yung biyaya ng Diyos. Si Apostol Pablo, na dapat sana ay magmalaki sa kanyang mga accomplishment, pero hindi niya po ginawa yun. Ano po ang ginangyari sa kanya? Pinagmamalaki niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kahit meron siya, alam niyo po yung mga pinagdaanan ng Apostol Pablo, na hinihiling, na thorn of the flesh. Alam niyo po, yan yung thorn of the flesh. Pinakita dito kung ano yung thorn of the flesh. Sa verse din po na yan. May context po tayo. Ano po yung mga thorn of the flesh na pinagdaanan ng Apostol Paul? Insult, hardship, persecution, and difficulties. Lahat ng magagandang bagay ay ipinangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. Pero hindi pinangako ng Diyos na walang hardship, walang insult, walang persecution, and walang difficulties. Ang sabi ng Diyos sa panahon ng merong hardship, persecution, and difficulties, kasama mo ako. Pero hindi sinasabing wala. Ang sinasabi, kasama mo ako. Ibig sabihin, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa panahon na mayroon kang problemang pinagdadaanan, kasama mo ang Diyos. Sa panahon na ito'y ay wala, kasama mo ang Diyos. Sa panahon na mayroon kang sakit at karamdaman, kasama mo ang Diyos. Sa panahon na ikaw ay mahina, doon ka palalakasin ng biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi ng Apostol Paul, I delight in weaknesses. Nasabi niya yon, siya ay nananahan dun sa kanyang kahinaan. Pero, sa panahon na siya'y mahina, dun daw siya lumalakas. Sa panahon na ito'y mahina, doon ka palalakasin ng Diyos. Sabi ng isang kanta, let the weak say, let the poor say, I am rich. sa panahon na ikaw ay mahina, ikaw ay palalakasin. Sa panahon na ikay nangangailangan, ikay pasasaganahin. Sa panahon na ikay may sakit, ikay paggagalingin. Yun po yung biyaya ng Diyos na pinangahawakan ni Apostol Paul. Kaya po at sabi, be humble. Ano po sabi niya? Be humble and obedient to God's will. Yung pong ginawa ng Apostol Paul at ginawa ng ating Panginoon Kristo ay sapat para makita po natin we have the mind of Christ. Si Apostol Pablo po ba ay iba sa atin? Kung ano yung kaisipan ni Kristo, yun din ang mayroon si Apostol Pablo at yun din ang mayroon po tayo. Kaya be humble. Ang Diyos ay mayroong gagawin sa ating buhay. Kaya sabi sa salita ng Diyos, yung nagmamataas ay ibinababa, bagsak. At yung nagpapakbaba, yun ang itinataas. Kaya po mga kapatid, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, we have the mind of Christ. Dahil meron kang kaisipan ni Kristo, still be humble. Mapagpakubaba tayo sa harapan ng Diyos. And obedient to God's will. What is God's will? Ano ba yung God's will? God's will, John chapter 6 verse 40. For my Father's will
Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him. Ano po ang kalooban ng Diyos? Ang bawat isa ay tumingin kay Kristo na anak ng Diyos at mananampalataya, maniwala sa Kanya. Yun ang kalooban ng Diyos. Kung yun ang kalooban ng Diyos, ano ang dapat natin gawin? Mananampalataya sa Diyos, sabi nga, eternal life, parang kami sila buhay wala hanggan. And I will raise them up in the last day. Ano ang kalooban po ng Diyos? Everyone who looks to the Son and believes in Him. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ano yung nararanasan mo, halimbawa, may sakit ako ba sa ito ang kalooban ng Diyos sa atin? Hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi kalooban ng Diyos na meron kang sakit. Isa ang kalooban ng Diyos. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in Him. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos, ma-share ang lahat ng tao, makarinig ng mabuting balita at manampalataya kay Kristo. Yung pinagdadaanan mo ngayon ay hindi, yung mga pangit na pinagdadaanan mo ngayon ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na may utang ka. Hindi kalooban ng Diyos na may sakit ka. Kaya huwag mo sabihin, kalooban ng Diyos na mayroon akong sakit, kaya ganito na lang ako. Kung kalooban ng Diyos na may sakit ka, ba't nagpapagamot ka? Ibig sabihin, lumalaban ka sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag mo sasabihin, kalooban ng Diyos na may sakit ka, hindi kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Ang kalooban ng Diyos ay ito. Everyone who looks to the Son and believes in Him. Amen. Kaya unang number one, be humble and obedient to God's will. Masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya yung mga nagtatanong, ano ba kalooban ng Diyos? Yun po ang kalooban ng Diyos. Yan. Everyone who loves the Son, will share si Kristo, manampalataya ang mga tao kay Kristo, makakilala ang mga tao kay Kristo. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya kung nagtatanong ang bawat isa ko ano ang kalooban ng Diyos, yan po. Pag nagawa mo yan, yan ang kalooban ng Diyos. Amen po ba ron? Kaya sama-sama natin ibahagi sa bawat tao si Kristo, sabagat yun ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, be gracious and forgiving. Maging mahabagin ang pagpapatawad. Sabi, when the mind of Christ in us, kapag nasa atin ang kaisipan ni Kristo, we release resentment, sama ng loob, and choose grace. Kapag tayo may kaisipan ni Kristo, inaalis natin ang anumang hinanakit, sama ng loob, at pinipili natin lagi ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos. Following His example on the cross, when He said, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil tayo ay mayroong kaisipan ni Kristo, kaya natin sabihin, Father, forgive them. Mapagpatawad. Alam niyo po, pag hindi tayo na magpatawad, tayo din ang magdadala. Sapagkat sino ba ang mahihirapan? Yung nagdadala. Kaya kung sino ang nagdadala, siya ang nagbibigatan. Kaya po mga kapatid, sabi ng isang, di ba sabi, nakanarin na ba yung hindi mawawala ang sama ng loob sa kanya. Hanggat hindi. Paano mawawala yung sama ng loob? Eh ayaw mo i-release yung sama ng loob. Ayaw mong patawarin. Kaya be gracious and forgiving. Kung nasa atin ang kaisipan ni Kristo, release mo. Eh hindi. Para release sa sama ng loob, ang umagahan ay galit. Ang tanghalian ay sama ng loob. At ang hapon ay mga kapatid, ano lang mangyayari ron? Kaya, be gracious and forgiving. Bakit sinabi ng Diyos kay Peter,
Nung nagtanong siya kung ilang beses niyang patatawarin. Ilang beses mo bang patatawarin ng aking kapatid na panulit-ulit na nagkakasala na. 7 beses po ba? Naglagay na siya ng Naglagay na siya ng number 7 beses po ba? Pag nakapito na, bibing ko na sa akin. Naglagay na po siya ng number. Pero sabi ni Lord, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 7 ulit dito. Sa madaling sabi, 365 days. Ibig sabihin, araw-araw ng buhay mo, may makaka-open talaga sa'yo, may makasasakit talaga sa'yo. Ilaan mo na yung puso mo na nagpapatawad. Ganun talaga. Mga kapatid. At ikaw, kapag ikaw ay nagpapatawad, ikaw din naman ang nagagaanan. Kapag ikaw ay, at yung tao na napatawad mo, sabi sa Tagalog, para mo siyang binuhusan ng malamig na tubig sa ulo. Bakit po ba tayo nakakapagpatawad? Sabi sa Tanyos, forgive them, for they do not know what they do. Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, Father, forgive them, for they do not know what they do. Si Kristo na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo ay nagsabi ng forgive. Alam niyo po ba yung salitang forgive? Sabi po isang verse, Ephesians chapter 4, verse 32. Be kind and compassion to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgive you. Ano po ang ibig sabihin ng just as? Yung just as po ay katos sa Greek. Ang ibig sabihin po ng katos, or just as, ay katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, ay ganun din yung gagawin natin pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya, be kind and compassion to one another, forgiving each other. Bakit sinabi ni Apostle Paul sa Efeso na forgive each other? Malamang, sapagkat hindi pwede na hindi tayo nagkakasakitan. Hanggat nandito pa tayo sa mundo, maaaring magkasakitan. Yung katabi mo, maaaring masaktan ka. Pero sabihin mo na agad sa kanya, pinatatawad na kita ng 1,000,000 pesos. Tama po ba yun mga kapatid? Maaaring ma-open din kayo sa akin. Patawarin niyo na ako. Bakit po? Nandito pa tayo sa mundong ito, hindi pa tayo perfecto. Kung gusto natin maging perfecto, sa langit na tayo. Pero ito, hindi tayo kinuha kagad din Lord nung makakilala tayo sa Kanya. Bakit po hindi tayo kagad kinuha para gawin pa natin ang Kanyang kalooban? Dito sa lupa, i-share ang mabuting balita. Kaya tayo, sinulatan ni Apostol Paul ang Efeso, sabi niya, forgiving each other. Mga Kristiyano ang sinulatan. At ang mga Kristiyano, nagkakasakitan din. Aminin na natin po yan. Nagkakapisuran. Nagkakatampuhan. Pag ikaw ay nagtampo sa iyong kapatid at lumipat ka ng ibang fellowship, ng ibang church, mga kapatid, hindi ka kalalaya. Kasi bakit po, lumipat ka lang, dala-dala mo naman yung smartphone mo, nakikita mo si sister, si brother, nagkasama ka na dito sa body of Christ, nandiyan na naman siya. Nagkaka-open na kayo. At saka sa langit, magkakasama rin kayo, dito palang patawarin mo na. Kasi sa langit din naman, magkakasama rin naman kayo, magkakagulatan pa nga kayo. Ano ba? Kaya kung nagka-openan, kung kayo ay nagkapisuran, tayo nagkapisuran, nagka-openan, nagkatampuhan, kasi inutangan ka, hindi ka binayaran. Tapos sabi pa, hallelujah, praise the Lord, purihin ka. Pag lagi mo ito magpurihin, utang ay bayaran. Ganun pa sinasabi mo. Ay, hindi ko alam kung meron mga ganyan dito, ano, kapatid. Example mo lang yun. Huwag kayong magtatampo sa akin. Patawarin niyo na uli apat yan. Ang sinasabi na salita ng Diyos, forgiving each other. Kagaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, ay gayon din tayo magpapatawad. Kasi mga kapatid, talagang may offense, hindi mawawala yung offense. Hindi po mawawala yun at ang pinaka masakit na offense na magagawa sa atin,
yung malapit pa sa atin. Ay mo po mga kapatid, yung inaasahan mong hindi ka makagagawan, hallelujah, yung inaasahan mong hindi ka magagawa ng masama, siya pang nakagawa ng masama sa iyo. Patawarin mo na din mga kapatid. Inalaan natin ang ating buhay sa pagpapatawad na natin. Bakit? Tayo rin naman kinahabagan at tinatawad lang ng ating Diyos. Kaya tayo may buhay na walang hanggan. Kaya sabi, be gracious and forgiving. Mahabagin, be kind and compassionate, and forgiving. Ano pa po sinasabi? Be rooted in truth. Una, be humble and obedient to God's will. Pangalawa, be gracious and forgiving. Pangatlo, be rooted in truth. Bilang mga mananampalataya na merong kaisipan ni Kristo, kailangan rooted tayo sa totoo. Rooted tayo sa katotohanan. Kasi po pag alam natin ang katotohanan, hindi tayo malilito. Bakit po ba may faith? Kasi may truth. May truth, kaya may faith. Eh alam naman natin yung kaaway, nanggagaya, mayroon siyang counterfeit na ginagawa. Yung katotohanan ay pwede niyang pasinungalingan. Totoo ba? Eh ba sasabihin ng natin, totoo ba? Sabi hindi totoo yan. Sabi ng Diyos, pagkakinain ang katotohanan, pagka kumain ka niyan, magiging parang Diyos ka. Ang demonyo, mahilig siyang magsinungaling. At pwede tayong madaya ng kasinungalingan ng kaaway. Kaya kailangan? Be rooted in truth. Maging malalim sa katotohanan. Maging malalim sa salita ng Diyos. Dahil ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, sanctify them by the truth, your word is true. Pakabanalin sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan. Kung ano ang sinasabing totoo ng salita ng Diyos, tanggapin po natin sapagat yun ang katotohanan. Amen. Iba ang theory. Ang theory ay, ano yung theory? Hindi pa napapatunayan, mga tsorya-tsorya lang. Pero ang salita ng Diyos, truth. To have the mind of Christ is to be deeply rooted in truth. Aligning our thoughts and action with the truth of God's Word. Aligning our thoughts and action with the truth of God's Word. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. By the truth, your word is truth. Ito yung panalangin ng Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon Jesus, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Dito tayo magiging rooted para hindi tayo maligaw sa mga maling katuruan. Alam niyo po mga kapatid, maging rooted lang tayo sa salita ng Diyos. Sa dami ng mga lumilitaw na mga katuruan po ngayon, lalo po sa Facebook, sa YouTube, mga kapatid, para hindi tayo maligaw ng kasinungalingan, maging rooted tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. As we ground ourselves in His truth, we grow in wisdom and discernment, becoming steadfast in faith and unshaken even by false doctrine. May mga maling katuruan, may mga false doctrine. Kailangan maging bakit tayo sa ating pananampalataya, hindi natitinag sa mga maling katuruan. Ano po ang ating katuruan? Si Jesus ang siyang daan, only way para sa kaligtasan. Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi tayo pwedeng panimanin dumaan. Hindi tayo pwedeng dumaan tayo sa ina, dumaan sa alagad. Kung kami dumaan, isa lang ang dadaanan. Sino po ang daan?
Si Jesus ang daan. Wala nang maraming daan, hindi totoo yung sinasabi ng tao. Kahit saan tayo pumunta, isa lang ang pupuntahan natin sapagkat lahat na yun ay daan. Ano ba ang sakol? Halimbawa, ikaw, pupunta tayo ng Quiapo. Pwede kayo kung duman sa dito, pwede ka duman sa gawin na to, pwede ka duman dito sa gawin na to, pwede ka dito na ikaw galing. Pwede, tapos kita pero tayo sa Quiapo. Mga kapatid, parang magandang pakinggan, ano? Pero ang biblical po yun. Sa Bible, hindi ka pwedeng kung kanino ka dumaan. Hindi ka pwedeng dumaan sa nanay, hindi ka pwedeng dumaan sa ibang saint. Isa lang. Jesus is the only way. John 14:6. Kaya pagka sa daan pa lang, ligaw na tayo, ay ligaw na hanggang dulo. Ano pa po ba kayo? Kapag yung daan pa lang, hindi natin alam kung sino yung truth, sino yung katotohanan ng daan hanggang dulo. Ligaw tayo. Kasi hindi natin alam kung ano ang tamang daan. Hindi ulit ang title, ito ang tamang daan. Yun na nga tamang daan. At hindi rin ang sabi, ito na yung dating daan, dito kayo dumaan. At yun din ang daan. Mga kapatid, isa lang ang daan, si Kristo. We believe. Saan tayo? Naniniwala tayo na kay Kristo lang ang daan patungo sa kaligtasan. Amen po ba? Kakasundo po ba tayo ng mga kapatid? Wala nang ibang daan. Si Jesus na ang daan ng katotohanan. Be rooted in truth. Wala nang ibang gospel. Si Jesus ang gospel. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na naparito. Si Jesus ang namatay, inilibing, at nabuhay muli. Si Jesus ang ating sinasamba, siya ang ating pinapupurihan. Wala na pong iba. Kaya be rooted po tayo dyan. We have the Bible-based doctrine. Naniniwala po tayo dyan. Sola Scriptura. Salita lang ng Diyos. Hindi pwede gumamit ng ano-ano mga komentary, o iba-ibang libro. Naniniwala tayo ng salita lang ng Diyos. Naniniwala po ba tayo ng Biblia ay salita ng Diyos? Amen! Kumbensido po ba tayo? Amen! Kasi po meron nagtuturo na ang Bible ay hindi salita ng Diyos lahat. Yung iba lang. Hindi ay kasalita ng Diyos yan. Kabuuan, naniniwala tayo na salita ng Diyos, ang Biblia ay salita ng Diyos. Sabi ng iba paniniwala, ang Biblia hindi salita ng Diyos lahat. Kasi may salita din ng demonyo. May salita din ng tao dyan. Ayan, nakupis na nga kayo. Di ba nagsalita nga pastor din demonyo na, sabi pa nga nga, hindi mo nga tinapay. Kasi hindi salita ng Diyos yung pastor. Mga kapatid, confused po ba tayo ron? Hindi. Naniniwala tayo na ang salita, ang Biblia ay purong salita ng Diyos. Kaya naisulat yun, pinahintulutan ng Diyos kasi hindi naman maisusulat yun, hindi pinahintulutan ng Diyos. And po na mga kapatid, at sana inalis na lang ng Diyos yun kung hindi na pinasulat sa writer kung walang kwenta. Kaya po ang Bible, naniniwala tayo na ito ay salita ng Diyos. Huwag tayong magpapa-confuse sa ibang mga katuruan na ang Bible daw ay hindi lahat salita ng Diyos. Eh, bakit po pinitigilan po natin ito? Sapagkat number 3, be rooted in truth. Kailangan rooted tayo sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba ron? Amen! Naniniwala tayo na Diyos lang ang daan sa kaligtasan. Naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen po ba? Naniniwala po tayo diyan. At ibig sabihin po niyan, we are rooted in the truth. Huwag tayong padadala sa ibang mga katuruan. Sabihin pa, pwede naman magkasawa ng maraming pastor, si Haring Solomon niya sa Biblia. Alam niyo po, ang Bible, hindi lahat para sa atin, pero ang Bible ay sa ikatututo natin lahat.
Kasi bakit sinulat na si Solomon ay maraming asawa? Ibig sabihin po ba nun, gagayahin na natin in application, in my devotion. Mag-asawa ng marami like Solomon. Ay, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo na pag-ganon kasi marami kang biyanan. Ay, hindi. Yung sinasabi ng mga may biyanan at pa. Patawarin niyo na po ako. Ang ibig sabihin lang po niyan, ay description po yun. Yung pong sulat na yun, na kaya inilarawan ni si Solomon ay maraming asawa, description yun. Hindi para natin tularan. Dinidescribe, ano ba ang naging dahilan ng pagbagsak ni Solomon? Kagayahin pa ba natin yun? Bumagsak nga siya ron. So yun yung ibig sabihin. Kaya po, be rooted in truth. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na, ang salita po ng Diyos ay hindi lang ay diretsyon sa atin sinasabi. Ito pong salita ng Diyos, medyo ano lang po natin ang konti. Ito pong salita ng Diyos na ito, tinatawag itong Logos. Ang tawag po niyan ay written word. Ang ibig sabihin ng Logos ay written word. Yun naman pong buhay sa atin ang tawag ng Rema. Kaya ang salita po ng Diyos ay may dalawang ibig sabihin, Logos and Rema. Yung Logos, yung nakasulat ito, Logos. Ito pong Logos na ito, kahit sindihan mo ito, magliliyab to. Pero alin yung buhay sa atin? Yung pag binasa mo yung Bible at merong may conviction sa'yo, ang tawag doon, Rema. Nagiging buhay sa'yo yung salitang binasa mo. Halimbawa, ang Jeremiah 29:11 ay kanino sinabi? May context tayo. Kanino po sinabi yun? Sa mga Israelita, tama po. So ngayon, pag binabasa mo ito, at nabasa mo yung Jeremiah 29:11, at matindi yung naging dating sa'yo, ibig sabihin, nag-rema. Parang kinakausap ka ng Diyos sa talatang ito. Ayan. Noon lang sa'yo, naging buhay. Yung verse ito, siya nag-rema sa'yo. Kung paano sinabi ng Diyos sa mga Israelita na, I will never leave you, nor forsake you. Sabi na, I know the plan I have for you, plan to prosper you, not to harm you, plan to give you hope in your future. Kung paano sinabi yan, para bang nung binasa mo, nag-rema sa'yo, parang kinakausap ka rin ng Diyos dun sa word na yon. Ang tawag doon, rema. Naintindihan mo natin. Kaya kung po sinabi yan, be rooted in truth. Kailangan tayo po ay rooted sa katotohanan. Alam natin kung ano ang katotohanan. Kasi po, sa mundong ito ay maraming fake news. Maraming kasinungalingan. Magbukas ka ng Facebook, mga fake news, makikita mo. Naroon si Duterte daw ay nakalayan, naroon si Duterte ay nakulong, naroon si Duterte daw ay sikat na sikat niya ang Duterte. Ano po ang ibig natin sabihin? Merong fake news, kaya kailangan magpakalalim tayo sa truth. Amen po ba? At yun po ay ang salita ng Diyos. Sabi ng Bible, your word is true. Ephesians chapter 4 verse 14. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang magaling matangay ng saring aral. Kapag tayo ay rooted sa katotohanan, hindi tayo magiging parang bata na madaling matangay ng sari-saring aral. Kaya pagka po tayo ay rooted sa salita ng Diyos, sasabihin mo sa napakinggan mo, o sa nagsasalita sa'yo, parang hindi mo nabasa sa salita ng Diyos yan. Parang hindi yan yung context ng salita ng Diyos. Parang out of context yung sinasabi mo. Nalalaman mo kagad. Kasi rooted ka nga sa salita ng Diyos. Kaya, sabi ng Apostol Paul, nang sa gayon, bakit daw tayo kailangan maging rooted? Nang sa gayon, hindi na tayo maging katulad ng mga bata, madaling matangay ng saring-saring aral. Kaya kailangan
rooted sa salita ng Diyos. Pang-apat. Una, number 1, Be humble and obedient to God's will. pangalawa, Be gracious and forgiving. pangatlo, Be rooted in truth. at pang-apat. Be at peace with yourself and others. Be at peace with yourself and others. Maging mapayapa ka sa iyong sarili. Ganyan po. John 14:27. To have the mind of Christ is to embrace His peace within ourselves and extend it to others. Ang mga tao na may kaisipan ni Kristo ay mayroong kapayapaan. Ang Panginoon Jesus ba payapa? Ang dami ng taong pakakainin, payapa pa rin. Naguguluhan na yung mga alagad, so tayo kumuha ng pagkain. Sabi ng Panginoon, pakainin daw natin, ano gagawin natin? Nagreklamo tuloy si Philip Bay, nagreklamo, sabi niya, Panginoon, saan tayo kumuha ng papakain dyan? Eh kahit isang taong sweldo ng manggagawa, hindi kaya pakainin yung dami ng tao na yan. Ang daming pakakainin, pero si Kristo, payapa pa rin. Yung mga taong mayroong kaisipan ni Kristo, ikaw at ako yun, kahit mayroong struggle, may pinagdadaanan sa buhay, payapa sapagkat nagtitiwala ka sa biyaya at habag ng Diyos. Kahit maraming mga pakakainin, si Kristo hindi nabagabag, hindi natakot, wala. Yung mga alagad ng takot na naguguluhan. Saan daw sila kukuha ng pagkain? Sarado na. Nasa ilang na lugar pa sila. Ang payapang tao, kung ano ang meron siya, pinapasalamatan niya sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ano yung meron tayo dyan? 2 isda at tinapay. O sapat na yan. Sobra pa nga yan. Hindi niya, so sobra pa. Pamigay. Kapatid, ano ang nangyari? Nakakain lahat. Sumobra pa ng 12 pakol. Payapa. Nakakatulong po ba yung kabalisahan kapag mayroong suliranin at problema? Lalo kang natataranta kapag ka may suliranin, may problema. Lalo kang matataranta, lalo doon natagdagan ang suliranin mo. Pero kung ikaw ay payapa, ano man ang mayroong dumating, ano man ang mayroong mangyari, meron kang kapayapaan sapagkat tinitiwala mo sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Mga kapatid, ang ibig sabihin nun, umaasa ka na sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, Jesus said, peace I have with you. My peace I give you. Sino rito ang nanay Kristo? Amen. Taas ang kamay. Kung ikaw ay nanay Kristo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon Kristo, my peace I give you. Yan yung kaisipan na meron tayo kay Kristo. Kapayapaan na merong Kristo sa puso ang ibinibigay na sa atin. Kanino kapayapaan ba yung binigay sa atin ni Kristo? Sa Kanya mismo. My peace I give to you. Ang kapayapaan ko, kung paano ako'y payapa, kung paano ako'y relax na relax, ang sabi ng Panginoon, ito yung binibigay ko sa inyo. Hindi nyo ako kailangan ipagtanggol. Relax lang. Sabi mo nga kami, relax. Kapag hindi ka relax, mga kapatid, tiyak isa lang ang pupuntahan mo. Rest and peace. Yan yung meron ka. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, mapapahaba mo ba ang buhay mo sa pamamagitan ng iyong kabalisahan? Sige po. Sabi ng Panginoon yun, kung wala kang kapayapaan, hindi. Mapapahaba mo ba ang buhay mo sa pamamagitan ng kabalisahan mo? Kahit isang oras daw, sabi ng salita ng Diyos.
Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, my peace I give to you. Ngayon kung binigyan ng Diyos ang kapayapaan na ito para sa atin at meron tayong isipan ni Kristo, ano man ang pinagdadaanan, ano man ang nasundarin, ano man ang meron ka sa buhay at pinagdadaanan sa buhay ngayon, mga kapatid, I assure you, sapat ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Meron kang kapayapaan ni Kristo! Praise the Lord! And hallelujah! Praise the Lord! Meron tayong kapayapaan ni Kristo. Konbinsido po ba tayo? Ano po yung kapayapaan ng Panginoon pa? Which Christ is in us, we are empowered to pursue harmony with others. As Paul writes, it is possible as far as it depends on you, live at peace with everyone. Live at peace with everyone. Wala kang makain, wala kang pere, pero payapa ka pa rin. Bakit? Ang bumubuhay sa atin ay ang biyaya, grasya, habag ng Diyos. Hallelujah. Live at peace with everyone. Kahit may problema ka, hindi halata, kinabi ko tabi mo. Hindi ba? Hindi halata. Kasi nga, may Kristo sa puso. Kaya, be at peace with yourself and others. And panlima, wala na tayo magtapos. Be devoted to God's work. Everybody say God's work. Ano po kailangan? Be devoted in God's work. Dahil tayo may kaisipan ni Kristo, having a mind of Christ called us to be fully devoted to God's Word. Serving Him with purpose and passion. Kailangan po, dahil meron tayong kaisipan ni Kristo, we are fully devoted to God's Word. Ano ang pinagagawa ng Panginoon? Serve Him with purpose and passion. Amen po ba ron? Serve Him with purpose and passion. Ang Panginoong Jesucristo na nandito sa mundo, ang kaisipan niya, ano po ang kanyang kaisipan? Maglingkod. Puro paglilingkod ang kanyang dinanais. Sabi ng kanyang mga alagad, kumain na po ba kayo? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang sabi ng mga tao sa kanya, kumain na po ba kayo, bro? Sino po nagbigay sa inyo ng pagkain? Nagbigay sa kanya ng pagkain. Nagusap-usap sila. Sabi ng Panginoon dito, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa akin. Yan yung sinasabi ng Panginoon, be devoted to God's Word. Hindi tayo nalilito kung ano gagawin po natin. Isa lang kailangan po natin gawin ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Dalhin ang mga tao kay Kristo. I-share ang mabuting balita ng Panginoon sa Kristo. Bakit po yan yung nais po ng Panginoon? Bakit po ang nais ng Diyos maging devoted sa kanyang word? Ano po ang benepisyo ba nito para sa atin? Ang sabi ng Apostol Paul, ang benepisyo nito para sa atin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always keep yourself fully, not kalahati. Fully to the work of the Lord. Always give yourself fully. Pag tayo nagbigay ng paglilingkod sa Diyos, ito mo na, total naman, lilingkod ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Total naman, ikay aatid din sa Panginoon, agahan mo na rin. Amen? Patawarin niyo na ulit ako. Always give yourself fully to the word of the Lord. Tama po ba? Iba hindi nagbibigay ng tithes kasi kulang daw sila. Pag pa hindi mo binigay ng tithes mo, sobra ka na. O kulang pa rin. Kulang din naman eh. Pag nagbigay ka ng tithes, kulang. Pag hindi ka nagbigay, kulang pa rin. May kulang din naman pa rin. Bigyan mo na, nagitapat ka pa. Amen? O
Always give yourself fully to the word of the Lord. Kapag ka ang sarili mo ay naibigay mo na sa Diyos, wala nang mahirap pang ibigay sa Diyos. Wala nang mahirap na bagay na ibigay sa Diyos kapag yung sarili natin ay naibigay na natin sa Diyos. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Diyos. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, lahat ng iyong paglilingkod sa Diyos, nakikita ng Diyos, nakatala sa aklat ng Diyos yung lahat ng ginawa mo na yan. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang lahat ng ating ginagawa sa Panginoon sa Kristo ay hindi nasasayang. With Christ's mindset, we find joy and fulfillment in faithfully pursuing God's purposes and tirelessly doing His work. Bakit po hindi napapagod? Alam niyo po, pag ginagawa yung panookan ng Diyos, hindi ka napapagod sapagkat sinusustento ka ng biyaya ng Diyos. Pero kung ikaw gumagawa lang ng sarili mong gawain, mapapagod ka. Halimbawa, ginagawa mo yung isang bagay, sinasabi mo, ginagawa mo yun para sa Panginoon, pero hindi naman yun ang nagagawa ng Diyos, mapapagod ka. Pero pag ginagawa mo kung ano yung gusto ng Diyos, nag-i-enjoy ka. Hindi ka napapagod. Masarap kayang gawin yung nag-i-enjoy. Nakaraan maghapon, parang sabi mo, ang sarap, ang saya, hindi ako pagod. Kasi po, ginawa mo kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi mo ginawa kung ano lang yung gusto mo. Pag ginagawa natin kung ano yung gusto natin gawin, mapapagod tayo. Halimbawa, gusto mo lang matulog maghapon. Maghapon ka naman tulog, pagod ka pa pagising mo. Parang latang-lata ka pa. Kasi nga naman, ang matulog ka, na nag-iinip ka. Nagtatatakbo ka raw, narong hinahabol mo raw yung aeroplano. Ewan ko kung ano napag-inipan mo, pero pagkagising mo, pagod na pagod ka. Hindi ba dapat relax ka? Kasi hindi naman dinesign ni Lord, matulog ka lang na matulog. Ang design ng Diyos sa ating gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen. Ayan po mga kapatid. Ano po yung lima na to? Sabay-sabay. Everybody, read. Be humble and reject God's will. Two. Be gracious and forgiving. Be rooted in truth. Four. Be at peace with yourself and others. And panglima. Be devoted to God's work. Ito po ang life application ng mga tao na may kaisipan ni Kristo. Picture natin na lang po yung mga kapatid. At lagi po natin tatandaan, yan yung ating isa sa buhay, sapagkat lagi natin babalikan po yan. Bakit? Sapagkat hanggang sa taong nakakalimot, ay balikan ang pinag-aralan. Yan po yan. Yan po yung ating life application. Magagawa natin lahat yan sa tulong ng biyaya at habang ng Diyos sa ating buhay. Amen? Without the mind of Christ, ating mga bigay tiya. Go! Yung kumbinsido. Yung nakatayo. At kumbinsido. Number 1, 2, go! Dahil tayo po ay may kaisipan ni Kristo, kayang-kaya natin lahat pagtagumpayan ang anumang bagay. Hindi dahil sa ating sariling lakas, husay, galing, laging sa biyaya lamang po ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay manalangin naman Diyos. Marami pong salamat. Dahil kailanman hindi ka nagkulang, biyaya may laging sapat sa aming mga tulad. Marami pong salamat namin Ama sapagkat mayroon kaming kaisipan kagaya ng Panginoon Jesus. At dahil meron kaming kaisipan ng aming Panginoon Kristo, lagi namin iisipin, kami ay tagumpay na at hindi kami talunan. Kami ay pinagpala at hindi pinaburan. Kami ay ulo at hindi buntot. Kami ang maghahari sa buhay na ito at hindi kami paghaharian ng kaaway. Ama,
maraming salamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ang lahat ng benepisyo ito ay nangyayari sa aming buhay dahil sa pag-awa po ninyo sa amin. It is only by your grace. Ang Diyos, purihin ka ang Panginoon Jesus. Dakilahin ang pangalan ng Panginoon Jesus sa aming buhay. Tulungan mo kami na patuloy na ikaw ang makarangalan, maluwalhati sa araw-araw ng aming tungkol. Tulungan niyo po kami sapagkat umaasa lamang po kami lagi sa iyong grasya habang at araw upang magawa po namin kung ano ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa lahat ng pagpupuli, pagkakila at pangalan sa mga aming Panginoon Jesus. Amen.